Big time ang mga clients mo. Lahat. 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 Oo. Bagitin natin may politicians, merong chief justice, merong celebrities. Oo, doon ako. Yan talaga ang nakatulong Oo. sa'yo na paano mo naisip yung nakapera ka na magpatayo ng bahay. At ang laki ng bahay mo. Mansyon. Wala, Diba? hindi ko parents ko talaga. Naghahabol talaga ako kasi nga, matanda na si mama at si tatay noon. Siyempre sabi ko, kailangan ko na din talaga magpatayo ng bahay. Na yung mga kamag-anak mo, tumutulong ka. Di ba? Oo, hanggang ngayon naman. Kaya dapat, anuhin mo talaga yung sarili mo na hindi ka pwedeng sabihin mo na, ayoko na, pagod na ako. Hindi pwede. Patanong ko sa'yo, no? Nung kumikita ka ng malaking pera na, kasi nakabili ka ng mga alahas mo, grabe. Mga alahas mo, di ba? Oo, So kasi ngayon, may Rolex ka pa. meron akong friend na nagsabi sa akin na, ang gawin mo sa pera mo, wag mong patulogin sa bangko, hayaan mo yung pera mo na mag-work para sa'yo. Ngayon, May love life pa si Derek. pagkatapos, Never ka nasira sa lalaki. never. Mother mo, alam mo kung nabubuhay siya. Okay? Like, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? O nakikinig siya ngayon, gano'n. Ano gusto mong sabihin sa mother mo? Siyempre, mahal na mahal ko pa rin naman siya. Hanggang ngayon na, alam mo ba na hanggang ngayon na parang gusto ko siyang kausapin. Ano ang gusto mo? Alam mo yung, bago ako matulog pagagabi, na-miss ko na siya so. Oh, hello, Derek. Kumusta Hi, na? Dawn. Okay Yes. lang ako. Oo. Thank you. Pinag-unlock mo kami ngayon. Ikaw ang unang guest dito sa talk show ng DNA. Si Derek Presilas po ang may-ari ng Derek Presilas Salon na nakipagsapalaran sa Manila at biglang yumaman. Naging successful ang buhay. Kwentuhan po kami from probinsya and pumunta ka sa Manila. Paano nangyari ito? Oh, first, na galing ako sa probinsya, so hindi na ako nakapag enroll for college ako noon. So hindi na ako nakapag-enroll dahil sa financial. Okay. Financial problem. So ganon ang nangyayari noon. So ko muna yung sarili ko na syempre umiyak ako nung maghingi ako ng pang-tuition, hindi ako binigyan ng mama ko. Pero linawin natin, Becky ka na nun. Yes, of Okay, course. sige. Oo, hindi naman ngayon lang. Oo. Okay. Tapos, okay. Tapos, nangyari doon, syempre, umiyak ako nung naghingi ako ng pang-tuition para sa pag-enroll ko. So, ngayon, wala. Sabi ko na lang sa sarili ko, sige. Naghanap muna ako ng paraan. So, wala talagang nangyari. Dahil sa pera? Yes, oo. Siyempre, wala din namang trabaho ang mama ko noon. At saka ang tatay ko, siyempre, nasa farm lang din naman kami doon. Oo. Ngayon, nagpunta ko doon sa tiyahin ko. Ngayon, meron siyang parang pamangkin niya sa side ng asawa niya ba yun. Okay. Ngayon, naghanap ng yaya ng anak niya. So, ang ginawa ko, sabi ko, nag-present agad ako. Pwede ako para makarating ako ng Manila. Ganon. So, nagyayaya ako sa anak niya. Hanggang dito na, dinala ko dito sa Manila. Ngayon, sabi ng lola niya, so kung pwede ba daw ako, doon na lang ako sa kanya. Okay. So, tumira ako sa Pampanga. Dinala ko Ilang doon. taon ka niyan? 19 years old or 20? Bata ka pa? Okay. Yes, 20. Basta 19 going to 20. Parang ganon. Oo, kasi nga, yun yung pag-stop ko eh. So, ganon. Ang nangyari naman doon, nakarating ako sa Pampanga. My God, girl. Kung anong naabotan ko doon, anong trabaho ko. Nagbantay ako uli ng mga itik. So, akala ko ba magyayaya ka? Ang yayayain mo pala, mga itik. Hindi. Muna ako ng bata. So, since na parang gusto ng lola niya, nakasama na ako doon sa farm. Pumayag ako, doon na lang ako sa Pampanga. Doon ako. Diyos ko, girl, nagbantay ako ng itik. 500 ka itik. Itik? So, ang hirap nun. Of course. Diba? Diyos ko, my God, sabi ko sa sarili ko, my God, ano ito? Bayad ka ba dyan? Or parang pakikisama na lang? Hindi. May sahod ako. Lang yun? 1,100 per month. Okay. Yun yung sahod ko noon. So, paano ka nakawala dyan? So, ganito yon.
umabot ako din ng 6 months o 8 months doon. So sabi ko, babalik na ako ng Manila, Lola, ayoko na dito. Ngayon, syempre wala na mga kung ano sa pupuntahan. Sabi ko, may kapatid ako dyan. So hindi ko pa alam yung bahay ng kapatid ko dito sa Quezon City. So syempre yung kapatid ko naman, nagda-doubt din ako kasi nga, ayaw niya ng bakla. Oh my God. Oo, so parang baga Ibogi Wonderland ako. Okay. Oo. So ang nangyari doon, wala nang alam mo yung, wala nang nagawa rin yung kapatid ko na nandito na ako. So pamunta man ako doon sa tiyahin ko, hinatid nila ako doon sabi ko, ang alam ko may tiyahin ako dyan sa Palto. Yun. Pagkatapos doon, nandun muna ako, so ilang araw lang, mga 2 days, so saka ako hinatid dito, kapatid ko. So yung kapatid ko, wala siyang magawa. Nandito na ako. So pinatiran niya muna ako dyan sa kanya. So hanggang sa pagdating ng mga mag 1 year na ako, so Diyos ko, wala pa rin akong trabaho, girl. Tambay talaga. Ako yung mga nagyayaya ng mga pamangkin ko. Yun yung pagkatapos ito ng kapatid ko, since siya, nagtatrabaho sa construction, parang nagdadala siya ng mga tao, pinagtrabaho niya ako, girl, nag-construction ako. Wow! Grabe naman! Oo. 3 weeks ako nagtrabaho ng gano'n na, my God. Diyos ko, hindi ako makakatayo sa sobrang sakit ng katawan. May training ba yung construction na yan? O basta... Siya lang yung sa akin. Turo ganito lang ang trabaho. mo. Ganyan. Nagbuhat ako ng mga buhangin, nagbuhat ako ng mga hollow blocks. Oh my God. Nalas lahat yung mga kamay ko. Pero, as in, hindi ka na makahawak. Kahit anong pwede mong hawakan dahil nangalapnos lahat yan. Pero wala ka pang alam na marunong ka manggupit. Ganon. Wala kang idea. So wala pa. Pero sa probinsya, nagugupit-gupit na rin ako doon. Pero hindi yung kinakarir talaga. So pagdating dito, yun na nagtrabaho. After that, nagtrabaho ako ng nag-construction ako for 3 weeks. So hindi na ako pumasok. Ayoko na. Kaya sakit-sakit na ng katawan ko. Ngayon, ang nangyari sa akin, so may nakilala ako na may barbershop, may parlor. Sabi niya, Lula, punta ka dun sa akin. Tapos sabi ko, sige. Pero nagtatrabaho ako nun sa sa butika naman. Dito sa dito lang din. Ngayon, yung amo ko doon puro mga bakla, mga kapatid. Doon ako naka 1 year in 4 months yata ako doon sa kanya. Tapos ang sahod sobrang lang din. Alam mo panglafang lang talaga. Panglafang lang talaga. Mag-walk nga lang ako Pag-uwi ng bahay, lakad lang kasi walang pamadyak kasi nga ang ano ba yan yung sahod mo, panglafang lang. Parang alam mo yung halos libre na lang. Diniis ko lahat yun. Hanggang sa nagkaroon ako ng idea na tapos nagbarbecuehan pa ako, girl. Lahat ata pinasok mo. Nagtinda ako sa palengke ng mga gulay. Nagtinda ako. Diba nauso dati yung mga mga pirated VCD? Yes, DVD, VCD, ganon. Oo, nagtinda ako yan. Lahat ginawa ko para lang yung alam mo yung parang gusto kong masaya lang ako, gusto kong kumita ng maayos. Ganon. Hanggang sa dumating na yung time na may nakilala na naman ako dun sa palengke na sabi sa akin, Lula, gusto mo bang magtrabaho sa parlor? Yun na. Sabi niya, sali ka ipapakilala kita sa friend ko, manager. Yun na yung sa Evergotis ko na ako. Hair expression. Yes. Diyan kami nagpapagupit. Parang mga year, ata yan, 1990 something, di ba? Yes. Year 2001, ako nag-start. So wait, hair expression. And then, paano yung training doon? Ang training doon, pagka morning hanggang alas 2 ng hapon, nandun ako sa training center. Pagka 2 or 2:30 or 3 na, magpahapon na hanggang gabi, sa parlor na ako, ganon. Training muna bago isasalang, ganon. Everyday yun. Ganon, may training. Na-enjoy mo ba? Yes. At saka doon ako nagsimula talaga na, ganito pala sa parlor na, kasi, syempre, unang super kabado ako. Super kaba talaga. Na, Derek, gupitan mo to. Ganon. Sabi ko, my God, anong gupit ang gagawin ko? Diyos ko, Lord. Dito na. Siyempre, nag-observe din ako sa kanila. Pantay na nga yung ginupit ko.
So, ang buhok pa ng kliyente, ang laki-laki. Oh, yeah. Okay. Oo, ngayon, ang nangyari doon, ito na, pinantay ko lang, pantay lang daw kasi ang gusto niya. So, pantay na nga lang nagupit. Hindi mo ko pa pala magawa. talaga Yes. napantay ng Oo. bongga. Ngayon, syempre, Reklamo ka. tapos na. Tapos na. Ngayon, pag blower naman, instead na, pag ganun pala yung hair, malaki yung buhok, or kulot na kulot, kailangan pag nag-blower ka, kailangan mong i-straighten mo naman siya para Yes. para Oo. naman gumanda ang kliyente na Yes. masabi niyang nagpagawa siya. Oo. Ang nangyari sa akin, since bago pa lang ako sa parlor, Diyos ko, girl, lalong lumaki yung buhok. Palpak. Oo, pagkatapos sabi nung friend, sabi nung kasama ko sa parlor, bakla, hindi ganyan. Ganito, so siya nag-blower. Then sabi ko, okay. Gumanda siya. Sabi ko, ganun pala siya para ma-straight. So, yon, inano ko na siya, sabi ko, paano ba mag-blower ng ganyan? Alam mo ba na tinatarayan ako ng mga bakla? Kilalanin mo lahat yung mga gamit dito sa parlor. Yes. Huwag kang tanong ng tanong. Ganun. Alam mo ba, Diyos ko, ano talaga, mag-aral ka lang sa sarili mo. Dahil mga maldita yung mga kasama ko sa salon. Okay, so ilang buwan ka dyan? Taon ba? So, sa Ever, siguro isang taon na rin. So, kasi nga, magbubukas ng marami siyang branch. Okay. So, ito na. Dumating na yung time na magbubukas na ng bagong branch sa Marikina. Yun na yun. Pero before that, kung saan-saan mo na ako pinapadala. Kamuning branch, Tandang Sora Naging branch. training grounds mo naman yan. Oo, diba? yes. Oo. Kung saan-saan ako nila pinapadala. Dedma lang ako kahit hindi ko pa alam ang mga biyahe-biyahe dito. Yes, oo. Inaano lang, sumakay ka na ganito, sumakay ka na ganyan, bumaba ka doon. Ganon. Diyos ko. Ang importante talaga din sa pag nandito ka sa Manila pala, marunong ka magbasa. Basahin mo talaga siya. Para hindi ka mawala at kung saan-saan ka mapunta. Yan ang talaga masasabi mo, nakipagsapalaran. Oo. Di ba? Okay. Tapos, ang nangyari doon, so pinasa na ako sa Marikina branch. So may sarili na akong branch, hindi na ako yung parang dyan lang sa Ever na pero isang company lang yon. Oo, nag-branch out lang sila, nag-branch out, ganon. Paano ka napunta after niyan ng hair salon, napunta ka na sa Bobby Fuentes? Hindi pa. Madami pa. Saan pa ako nagpunta. So pumasok pa ako ng Reyes Hair Cutters. So, maraming mga salon akong pinasukan. Nakatulong talaga sa'yo yung kay Bobby Fuentes ba? Sa Bobby Fuentes. Bobby Fuentes pala, I'm sorry. Sa kay Bobby Fuentes. Doon ako nag-grow up na. Okay. Kasi nga, iba yung training doon. Na, dati, nung feeling ko, ang galing-galing ko na. Kasi ang dami-dami ko ng salon na pinasukan. Yes, Diyos ko, hindi na ako ganito. Pagdating ko doon, nag-apply na ako sa kanila, my God, girl, nag-back to zero ako. Kasi iba yung standard. Yes, back to zero talaga ako. Pero, ang nakatulong naman sa akin doon, alam ko na lahat yung basic. Advance sila Advance pagdating doon. Grabe, kakaiba. At kung mahina yung loob mo, hindi mo talaga kakayanin. Grabe. Kasi, first din, nag-apply lang kami doon. Nag-apply ako doon. So, ang pag-apply doon, interview ng very light. Diyos ko, wala pa nga 5 minutes ang interview nyo. Pagkatapos, trial agad. Yes, Trial agad. Parang, ka agad? Gumawa ka ng model mo. Yun yung parang ka agad. Parang, doon nila magbabase kung tanggapin ka o hindi. May mga kasama ako, elbow macaroni. Oh my God, okay. Ngayon, ako yung natanggap. Ako yung natanggap, mag-isa lang ako. Ngayon, sabi ko sa supervisor, ayoko pumasok kung ako lang mag-isa. Sabi ko, syempre, nakikita ko yung mga dito. Oh my God, mga tigre. Diyos ko, sabi ko, my God, parang hindi ko kakayanin to dito. Doon, yun na yung, sabi nung supervisor, sige, pabalikin mo yung kasama mo, magdala siya ng pero galingan niya. Yun. Diyos ko, hindi talaga ako nag-start doon mag-training hanggat hindi siya makapasok. So, kumbaga, doon ka nag-grow sa Bobby Fuentes. Yes. Diba? So, nung umalis ka, pag-usapan na natin yung pagtayo mo ng sarili mong salon. Nagtayo ka ng sarili mong salon dito sa may QC, Don Antonio. Diba? So, kamusta yung, ano mga challenges yan? Yun, nagsimula naman ako,
My God. Ano yon? Yung 2015? 2015, oo. 2012, 2013, 14. Yun yung time na ang pera ko, nakaipon na ako eh. Nakaipon ka sa Bambi Fuentes? Yes. So ngayon, Kasi dahil sa, naglakas loob ka? oo. Umalis ka doon dahil? Wala. Gusto mo nang Gusto ko magsarili? oo. Okay. Kasi I promise to myself naman na na ayoko nang umalis dito sa Bambi hanggat hindi ko sarili na ang salon ko. Yes. Kasi maraming mga pumairit sa akin na mga salon na malalaking pangalan. Magaling ka. Oo, kaso nga lang, pag sila, siyempre nagtatanong ako, magkanong offer nyo? Sabi ko, Diyos ko, kinikita ko naman dito sa Bambi, wag na. Wag na. Sabi ko, tas masisira lang yung career ko dyan dahil syempre ang lahat ng kliyente ko doon, hindi ko naman makakapot so doon nag-push na magtayo na lang ako ng sarili ko. Oo. Okay. Kamusta? Until now kasi, ang laki ng tulong ng salon dito sa QC, Don Antonio, na ikwento natin, bagitin ko na lang, no, na nakapagpatayo ka ng bahay, nakabili ka ng kotse mo, and nakatutulungan mo, nakapagpapaaral ka, and yung sa family mo. Okay, so, kwentuhan mo kami doon. Ngayon, nag-start naman ako dyan magpatayo ng salon. Ang pera ko doon, yun yung, ginamit ko lang yung pera ko na kinita ko nung basta yung nag-commercial, commercial make-up, ayos. Okay. So, kumita ako doon, 100,000 rin, mahigit. So, yun yung in-start ko. Pero, Diyos ko, kabado ako, girl. Sa ganung amount lang, nagtayo ka ng, naglakas ka magtayo ng salon. Suntok sa buwan. Okay. At saka, ang iniisip ko lang talaga doon, sabi ko, bata pa naman ako. Kung kung mag-close to you, kung hindi mag-click, okay lang. So, magtrabaho ako ulit. At least, trinay ko. Yes. Yun yung ko. Ngayon, di ito na. Habang sabi ko doon sa work ko before, sabi ko tama na yung appointment ko at tapusin ko lang yan dito lahat. Kasi at saka magulo na rin doon, parang alam mo yung everyday, Diyos ko, talo ko pa nasa showbiz. Yes. Everyday chismis, ganon. Okay. So, sabi ko, ano ba naman to? Wala nang at saka walang growth. Oo, at saka wala nang yung peace, wala ka ng peace of mind. Wala ka ng peace of mind doon kasi, Diyos ko, pagpasok mo pa lang, ayan na naman. Chismis na naman, ano ba naman yan? So, walang mangyayari sa'yo doon, di ba? Hanggang sa, nag-decide na ako, o sige na nga, magtayo na nga ako ng sarili ko kahit maliit. Nakapagtayo ka, big time ang mga clients mo. Lahat. Oo. Bagitin natin, may politicians, merong chief justice, merong celebrities, and then mas nakukuha ka na sa mga events. Di ba? Sa mga weddings, debut, events talaga, corporate events, gano'n. So, dyan ka nakaipon. Oo, doon ako. Yan talaga ang nakatulong sa'yo na paano mo naisip, yung nakapera ka na magpatayo ng bahay. At ang laki ng bahay mo. Mansyon. Wala, diba? Hindi ko rin alam. Naisip mo ba yun? Inisip ko naman din yun. Kasi nga, may bucket list ako. Sinulat ko talaga yan. Ganon. Travel abroad. Ganon. Tapos, house in lot. So, ang nauna. Tapos, si travel abroad na check na. Yes. Si lot, house in lot pa lang. So, pero yung kotse, nauna ang kotse ba? Yes, nauna ang kotse. Yung second hand. Oo, yes, for second hand. Tapos, bumili ka ng brand new bago ka nagbahay. Tama ba? Yes, oo. Bumili ako ng sasakyan bago ako nagpagawa ng bahay. Ang laking pera. Kasi fully paid mo na yung kotse. Yes. Di ba? So, paano naisip mo yung bahay na para sa family ko to, para sa sarili ko to? Ano yung tumakbo sa utak mo doon? Inspiration mo ba yung mother mo? Oo naman, yung ko talaga, yung parents ko talaga, naghahabol talaga ako kasi nga, matanda na si mama at si tatay noon. Siyempre sabi ko, kailangan ko na din talaga magpatayo ng bahay. Pero yung lupa kasi na yun nga, pinagtayuan ko ng bahay na yun, 2013 ko yata nakuha. Yan, 2012. Basta na hospital yung mother ko noon. Umuwi ako ng province. Tapos yun, yung lupa naman na yun, hinulog-hulugan ko yung girl. Kasi nga, since wala na akong pera noon, kasi nga naubos sa hospital ng mama ko. Talagang parang masasabi mo bang breadwinner ka sa family? Isa sa mga breadwinners? Oo. Okay.
Kasi nga sa ano naman, at saka hindi ako din nag-aano sa family ko na yung parang iwan, gano'n. Yeah. Meron akong time na may pagkakuripot ako sa sarili ko. Yes, oo. Kasi ang pagkakuripot ko naman, may pinaglalaanan ako. Oo. Gano'n. Kumbaga, may goal ka. Hindi para sa sarili mo, kundi sa family mo. Hindi ako gagastos ngayon na bukas, nga ako. Yes, oo. Kailangan gagastos ako ngayon, alam kong bukas may papasok. Ganon ang ano ko. Matanong ko lang, no, ilan kayo magkakapatid? 11. 11 kayo magkakapatid. And then, kasama mother mo and ikaw, so 13 kayo lahat. Diba? And alam ko sa kwento mo, namatayan ka ng kapatid. Oo, yes. Dito sa Quezon City. Oo. Yun. Kuya mo ba? Oo. Yun yung tinirhan ko dito nung unang punta ko. Yes. Ano kinamatay ng kuya mo? Lungs, ano yun? Parang lung cancer. Lung ganun. cancer. Oo. Yung pangalawa naman? Yun yung ano, yung sunod sa akin yun. Ano, cardiac arrest. Cardiac arrest naman. Tapos, yung father mo is... Ganun din. Ano kinamatay? Cardiac arrest din. And then yung mom mo? Yun, si mama may sakit talaga yun na yung diabetic si mama na ilang taon talaga siyang So, kay mother mo ikaw nagmana kasi siya po ay meron kang diabetic ka din. Type 2. Diba? Na last year lang namatay ang mother mo. Nabigyan mo naman ng saya. Yung sa mother mo yung bahay, yung marangyang life. Diba? So, sila ba, paano mo naging inspiration mo yung mother mo? O yung lahat ng family mo? Lahat sila. Lahat sila. Ano yung pinakamasakit? Na ngayon kasi, Derek Persilas ka na eh. Meron ka ng something, may kulang pa ba? Alam mo, yun yung meron bang pagsisisi? O meron bang sana nabigay ko to? Oo. Sa ngayon, wala akong pinagsisihan. Walang masasabi ko na wala naman, hindi ako nagkulang, walang kulang. At the same time, parang, alam mo yung naparamdam ko naman sa buong family ko until now yung alam mo yung meron na talaga ngayon na hindi katulad dati na nakapag-share naman until now, pero syempre hindi lahat na yung lahat sa akin na ibigay ko, di ba? Yes. Syempre, magtira pa rin ako sa sarili ko. So, pero yung sa parents ko naman talagang masasabi ko talaga yun na hindi ko sila pinabayaan hanggang ngayon. Kasi, kahit wala na sila, kahit yung mga napag-anuhan nila ngayon, hanggang ngayon pinapaayos ko pa rin. Ang galing naman. Yung kapatid ko naman nga na dito sa Manila, na binili ko rin naman pinubide ko rin talaga siya ng maayos. Kaya sabi ko nga sa kanya, kung nag-construction ako, hindi kita maipalibing dito sa forest loan. Hindi kita mabili dito ng lupa. Baka nandoon ka sa public cemetery na hindi na kita madalaw. Ngayon, nandito ka, mas maganda yung napaglagyan ko sa'yo. Alam mo, hindi ka madamot, no? Para sa family mo. Kung ano yung meron ka, kahit namatay sila, binibigyan mo pa rin ng magandang lugar yung kinalalagyan nila. Di ba? So, sa mother mo, alam mo, kung nabubuhay siya, okay, like, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? O nakikinig siya ngayon, gano'n. Ano gusto mong sabihin sa mother mo? Siyempre, mahal na mahal ko pa rin naman siya. Hanggang ngayon alam mo ba na hanggang ngayon parang gusto ko siyang kausapin. Ano ang gusto mo? Alam mo, bago ako matulog pagagabi, na-miss ko na siya so. Close ka? Sobra? Oo, kasi nung nag-aral ako, si mama lang yung sa akin. Alam mo yung support talaga siya. Before nung nag-college nga ako di ba siyempre na pinag-aral naman nila ako, idadaos kung kaya, pero yung hindi na talaga. So, yun yung nagpunta na ako dito. Na nakakatawa nga yung si mama nung nag-aral pa ako kasi nga, ang pinagbibili ng mga di ba uso dati mga pantalon, mga slit. Bibilhan ako ng mga blouse. Sabi ko, Diyos ko, wag mo na kong bilhan ng mga ganyan, ma. Kasi nga, nag-ROTC ako, wala na akong buhok ko, tapos magdamit ako ng tanggap niya. Oo. Ano yung sasabihin mo sa kanya, sa mother mo? Diyos ko, siyempre, mahal ko naman yung mama ko. Kaya, namimiss ko lang siya ngayon. Mabigat ba? Ang bigat mo? Oo naman, hanggang ngayon. Alam mo yung parang, iba talaga pag yung mama yung mawala. Kasi masayahin kang tao. Pag nakikita ka, alam mo, hindi ka nakikita ng problema, kaya mo dalhin. Pero pag mag-isa ka pala, alam mo, ang dami mong iniisip na, alam mo yung dapat ibigay mo sa mama mo sana, ganito. Kasi hindi ka nagkulang naman sa kanya eh.
Oo. Oo. Hanggang ngayon sa family mo na yung mga kamag-anak mo, tumutulong ka. Di ba? Oo, hanggang ngayon naman. Kasi yung mga kapatid ko naman, hindi ko rin naman pinabayaan sila eh. Teka lang, tissue please. Pag-usapan natin yung bahay mo, di ba? So, yung bahay mo, syempre, ang nabanggit nga natin, naging inspirasyon mo yung family mo para sa kanila yon, hindi mo naman tinitirhan. Dahil nandito ka sa Manila, yung probinsya mo ay sa Family ko talaga family mo yun. sa Oo. Samar ba yon? Sa Ormoc. Sa Ormoc. Yung sa Ormoc na yon. Albuera yun. Oo. Oo. Ang laki ng gate. Ang laki ng pagpasok mo pa lang, 'di ba? Alam mo maaliwalas na, and second floor siya. Oo. Kasi si Derek po nagtayo ng sarili niyang salon, pero nakapagpatayo ng sarili niyang malaking bahay sa Ormoc. 'Di ba? So yung ilan ang kwarto doon? 4 rooms. Ilan ang CR? Dalawa lang. Dalawa lang. Oo. Ano, isa sa baba, isa sa taas. Nung pinatayo mo yon is talagang milyon ang nagastos. Oo. Malaki. Malaki. Milyon. Ubos-ubos talaga ako doon. Oo. Pero ang gandang investment. Di ba? Ubos-ubos talaga ako. Grabe talaga yan. Anong plano mo sa bahay mo? Kasi sa third floor mo, may rooftop ka pa eh. Yun yung plano ko ngayon na pabubungan pa rin siya. Oo. So, para gawing doon. Yung parang, lang, tambayan or yes, oo. party. Okay. So, tuloy-tuloy pa rin ang plano mo dun sa bahay na yan. Di ba? Hanggang ngayon. So, ang laki ng naitulong ni Derek Prasilas Salon sa'yo. Sa mga nabibili mong mga properties. Lahat. Di ba? Oo. Lahat. Nakaka-inspire naman yung ikaw. Parang, ang hirap maging mahirap. Oo. Di ba? Pero kailangan mo kumilos para umahon sa buhay. Yan ba ang napatunayan mo? Oo naman. Kailangan mo talagang tiyagain araw-araw. Huwag mong sabihin sa sarili mo na napapagod ka na. Oo. Kahit masakit yung katawan mo, kahit may lagnat ka, pumasok ka pa rin dahil gusto mo yung ginagawa mo. At the same time, alam mo yung, yan yung parang bread and butter mo na kasi wala ka ng wala ka ng ibang wala ka ng ibang pagkukunan. Kundi yan talagang at saka yan talaga ang career na gusto mo. Kaya dapat anuhin mo talaga yung sarili mo na hindi ka pwedeng sabihin mo na ayoko na, pagod na ako. Hindi pwede. Patanong ko sa'yo, nung kumikita ka ng malaking pera na, kasi nakabili ka ng mga alahas mo, grabe. Mga alahas mo, di ba? So ngayon, may Rolex ka pa. Pero hindi, matanong ko, yung pera na yan, na ipon mo, di ba, ayaw mo matulog sa bangko o kailangan mong i-invest. Ganun ka ba? Yes, oo. Meron akong ipon na nasa bangko, meron akong perang lahat nga nandiyan sa investment. So kasi nga, meron akong nabasa na parang libro or meron akong friend na nagsabi sa akin na ang gawin mo sa pera mo, wag mong patulogin sa bangko, hayaan mo yung pera mo na magwo-work para sa'yo. Ganda nun. Oo. Hayaan mo yung pera mo, i-invest mo na siya yung magtatrabaho na para sa'yo, para ikaw, hindi ka na masyadong, yung parang, syempre, ngayon, di ba, I'm already 45. So, parang iba na rin yung katawan. Dati, kung kaya kong takbuhin yung mga overpass na yan, mga na yan, takbo, ilang minuto lang. Pero ngayon, Diyos ko, parang, grabe. At saka, hindi ko rin alam, siguro dahil may kotse, hindi na ako masyadong naglalakad-lakad. Dahil sa ganun din siguro na eksina. Pero matanong ako, ano pa kulang, Derek? Sa akin ngayon. May love life ba si Derek? Oo, meron naman. May love life ka naman. Oo. Handa ka bang i-reveal dito? Hindi pa. Wag na muna. Wag na muna. Okay, let's keep it private. Ganon. I-respeto natin yan. Kasi, Oo. meron kasing kaya natuto na ako dyan sa love life na dapat talaga i-private mo na lang siya. Kasi katulad dati, rebel ako ng rebel. Even mga usapan namin, pinopost ko lahat. Kung saan kami wala kang tinatago. Kung ano mga ginagawa namin, pinopost ko talaga. Pero meron talagang tao na hindi magiging masaya kung anong meron ka. Hindi natin ma-deny yan. May ganun talaga. Meron talaga. Kaya, ang gagawin mo lang talaga, kaya natuto ako doon na i-private mo na lang talaga siya. Kasi katulad nung yung ex ko, yung jowa ko na, pero wala naman kaming closure noon. Na ang dami-dami palang may gusto. Diyos ko. Meron nagbi-message sa akin. Pwede mo makuha yung number. Bakit? Ano problema mo sa kanya? Oo, sabi ko, ba't mo
kukunin yung number niya, alam mo namang jowa ko yan. Kaya ganon. Kaya hindi ko na inaano yung love life ko na pinapublic. Yes. So, at least hindi siya distraction sa'yo. Parang marunong ka magdala ng pera mo, hindi na pupunta sa jowa. Di ba? Oo. Hindi pwedeng kami magjowa pagkatapos. Never ka nasira sa lalaki? Never. Kasi nga, pagdating sa sa relasyon, ako yung nagko-control sa lalaki. Hindi pwedeng ako yung ako yung kontrolin mo na kung anong gusto mo ibibigay ko sa iyo kasi hihiwalayan mo ako. Hindi. Sa ngayon ba alam ng kamag-anak mo o family mo na may jowa ka? Oo naman. Alam nila? Oo. Oo, okay. So mensahe mo naman sa mga kamag-anak mo, Derek Presilas, na ngayon tumatayo ka pa rin matatag kahit yumao ng iyong ama, dalawang kapatid at iyong ina. So ano yung maipapangako mo sa mga kamag-anak mo ngayon? Ano bang ipapangako? Ano bang ipapangako ko pa sa kanila? Kasi na huwag ka magbago, di ba? Ay, oo. Yung magbabagong, hindi naman siguro magbabago. Hanggang ngayon, ganito pa rin naman ako. Oo. At the same time, wala talagang magbago sa akin. Hanggat hindi rin kayo magbabago. Oo. Kasi, usually kasi, ang nangyayari dyan, sinasabi, ako ang nagbago. Bakit ako ang nagbago? Ikaw yung nagbago. Ikaw yung ba't ayaw mo lumapit sa akin? Nag-hi na nga ako sa'yo. Hindi mo pa ako pinansin. Tatambling ako dyan sa harapan mo para pansinin mo ako. Nag-hi na nga ako sa'yo. Dididma mo pa ako. Ano problema mo, di ba? Yes. Walang nagbabago, walang sa akin naman, kasi sa family ko naman, wala naman silang masabi sa akin. Kasi magbibigay naman ako kung merong mga extra. Kasi hindi naman pwede yung magsagad-sagad akong ibuhos ang lahat. So pari-pariho tayong lahat ang mawalan. Yeah, kailangan mo pa rin gumalaw kasi na may pera ka para mapaikot mo, para makatulong pa si marami. Tsaka pari-pariho tayong mawalan, so anong gagawin natin kung pari-pariho tayong mawalan, wala akong mahingian. Kayo mahingian ko ba? O di ba? Hindi rin. So dapat kung anong meron, yun hanggang doon lang yung di ba? Hindi pwede yung kung anong gusto nyo, pag hindi na ibigay, masama na agad ako. Di ba? Yes. Hindi, ganun. Kumbaga, marunong ka magbalanse naman. Di ba? Mag-budget, mag-manage, ganyan. Sana maintindihan nila kasi galing dugot pawis mo yan eh. Di ba? So, meron ka ba gustong sabihin sa iyong minamahal? Sa minamahal? May minamahal. Sa inspirasyon mo ngayon, nagpapatibok ng puso mo. Wala, lang. Yung, alam mo yung, wag mo ako laging high blood eh. Oo. Kasi may topak ka parate, ganun ba? Oo. Siyempre, pag naiinis kasi ako, 2 weeks bago mawala. Halos isang buwan. Yan ang dapat medyo i-resolution mo this year. Oo. Kasi yun na nga pinipigil ko ngayon yung sarili ko na ayokong mainis, ayokong maano. Kasi nga, pag naiinis talaga ako, Diyos ko, ang tagal mawala. Oo. Anyway, divert ko, Anong advice mo ngayon sa mga bakla na gusto rin, sa mga katulad natin, na gusto magtayo ng sariling salon nila? Na parang, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Advice mo? Na ngayon kasi, isa ka nang masasabi kong successful sa buhay, na wag natin sabihin na, ay, parlorista yan. Ay, nagsasalon lang yan. May-ari ng salon lang yan. Wag natin maliitin. Kasi isang good example ang tulad mo, na lahat tayo pantay-pantay. Kung mangarap ka, kaya mong abutin yan, kahit anong trabaho man, may tiyaga. Di ba? Basta may tiyaga. So, anong iyong masasabi? Gustong magtayo na ganyang... Sa mga... Hindi lang sa gustong magtayo. Sa lahat. Sa lahat ng mga bakla or sa lahat ng mga gustong magtrabaho sa salon. Dapat, kung magtrabaho kayo ng maayos, mahalin nyo yung trabaho na gusto nyo, hindi yung papasok kayo sa isang trabaho, pag kumita na kayo, liligwak na kayo. Hindi nyo napapasukan yung amo nyo or hindi nyo napapasukan yung trabaho nyo kasi meron na kayo. Pag wala na ulit, saka lang kayo magpaparamdam at papasok kayo uli kasi wala na kayong pera, wala na kayong pambayad sa kung ano-ano dyan. O ngayon naman, sa magtatayo naman ng mga salon, so talaga, kailangan mong tiyagain. Kasi ang pagtayo talaga ng negosyo or ditong salon, kailangan alam mo, hindi yung itatayo mo lang diyan pagkatapos iiwan mo na. Yes. Hindi talaga siya mag-grow. Ngayon,
kailangan mo siyang alagaan, pati mga kliyente, hindi nyo taray-tarayan. Yes, oo. Oo. Kailangan, alam mo yung, hindi sila nauupi pagdating sa Oo. Kumbaga, samahan mo din ng magandang ugali, Yes, makikutungo sa oo. kanila, Mm-mm. yung mag-build ka ng relationship na maganda para balik-balikan ka at i-recommend ka pa sa iba. Yes, Di ba? oo. Tsaka yun, everyday dasal, every morning dasal. Friday, pupunta ka ng Oo, Quiapo. everyday, every morning, pagising ko pa lang, Diyos ko, dasal na ako na sana may mga kliyente na darating. Maraming salamat, Derek, sa pag-share mo ng iyong buhay dito sa DNA Talk Show. And syempre may part 2 pa tayo. Di ba? Yes. Yes. Anyway, thank you so much. And sana naging inspirasyon ka sa maraming tao. At yung kwento mo na to is malaking lesson din sa mga katulad natin na kung may tiyaga, may nilaga. Yes, Diba? totoo yan. Kung may tiyaga, may nilaga Yes. talaga. Thank you, Derek. Thank you so much, Lord. Ganun. Susuri ng buhay, mga kwento ng tagumpay. Kaya na ba naman nagtaray sa'yo? Oo Kapalpakan naman. mo? Ay, wala. 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 So far, wala talaga. Nung nagsimula ako, wala pa akong kliyente nga nagtaray nga nagwala sa loob ng... Wala akong maalala na mayroong gano'n. Napalpak ang ginawa mo. na Walang ganun. pumalpak ako. Wala. Meron lang yung nagsimula talaga ako sa Able nga nakakatawa naman yun. Oh, ano yun? Sina doon. Siyempre, pa ako marunong maggupit yun nga, yung magpantay ka Oo. na naggupit. Tapos pagkatapos mo i-blower, tapos okay na po madam. Pagkatapos Oh. sabi niya, thank you. Sabi niya, thank you din po madam. Balik ka mamaya. Bumalik na nga maya-maya kay hindi palapad. Yun lang. Oo. Nagpalitat. Pero wala nang iba. Oo. Lahat Wala. naman, Oo. maayos ang gawa mo. Oo.